Good morning, good morning. In case hindi niyo napansin, labas, kabet. In case hindi niyo napansin, mabagal talaga ako mag-drive. Lagi ako ino-overtaken. I mean, kahit ewan ko lang kung makahawak ako ng big bike o yung ma-upgrade to kung ganun pa rin ako. Siyempre, if you have the power, merong tawag nito, merong tukso na gamitin yan or yung need lilitaw na gagamitin yung power pag overtake, pag libre, etc. emergency, etc. etc. The reason I'm saying this is kasi kanina may motor na nagpatabi. The usual na pinatatabi ako. Hindi. Oo nga medyo hindi ko lang na-gets Kasi pinatatabi kami. Yung signal na tabi kami. Ako naman, instinct ko, parang baka check your gulong, check your stand, mga ganon. Kung may nahulog. I-expect ko na meron ganon. Siguro kasi yung tabi pa, medyo, medyo general. May pagka-general yun. Dahil pag tumabi ka, makapag-check ka, diba? So, na-check naman kami kasi minsan talaga yung stand na iwan ko. Hindi pa ako nag-U-turn sa Maya, di ko nalaman. Itong shades nakasukbit sa gilid ko, may bago akong shades na merong casing, pwede mo isukbit sa sa belt bag. So binabantayan ko huwag mahulog. Puta na pag nahulog to, goodbye. First time ko pa nang bumiling worth 700 na shades from Shopee. So yun, kako baka nahulog o hindi naman. Kasi teacher, madalas yan mahulugan mawalan Tinignan ko, wala naman. So, anong dahilan kung bakit yung pinatatabi? So, walis na lang kami. Sabi ko, wala naman ako makitang reason bakit tayo tatabi. So, umalis na kami. And then, na-realize ni teacher, sabi niya, pinatatabi tayo kasi e-bike daw tayo. So, ikaw gano'n? Eh, siyempre, nandun kami sa normal lane, tapos tawag nito, normal lane, tapos yung speed namin is ganun. Mabagal ako patakbo Speed namin ganun, tapos ang totoo ng mga motor, totoo lang dahil sa sumulong, kung professional na okay lang. Pero syempre, pag sumemplang ka, tumatuling, walang professional, di ba? Professional ka, sanay ka ng magalusan, di ba? O mapilayan. Pero anyway, sa tutulinan ako sa kanila, totoo lang. So, overtake siya, tapos inano kami, pinatabi kami. So, sabi nga ni teacher, ano yun, pinatatabi tayo sa bike lane, kasi e-bike lang daw tayo. Sabi ko po siya, oo nga parang yun nga yun Kasi wala naman ako nakitang wala naman nakitang something wrong sa motor Tsaka yung angas niya na tabi, parang yun nga yung reason ba't niya kami signalan na tumabi. Tabit ka, e-bike ka, parang anyways. Naisip ko ngayon tuloy yung yung sinasabi yung ginawa tuloy ni nila Kambaog. Di ba si Kambaog? Siya yung epitome ng siya yung epitome ng na nagpaangat sa paningin ng tao sa e-bike kasi yung katulad niya o e-bike ka lang, tabi ka, huwag ka dito sa main road, parang gano'n. Siya yung nagpaangat. Although ang point lang ni Kambaog, siyempre bukod sa marketing yun, ang point niya ron is pwede mo pabilisin ng e-bike kagaya ng e-bike na e-bike na ginamit niya dun sa vlog. Upgraded yun sa mga hindi nakakaalam. Upgraded din yung NMAX. Pero upgraded din yung e-bike. So parehong upgraded. Siyempre, magaan yung e-bike, battery. NMAX, makina may malaki talaga chance na manalo ng e-bike. Tsaka ang e-bike, walang cambio. Kargahan mo ba naman ng 25,000 watts. Ewan ko lang kung ilang watts yung gamit ni bubugok. Pero, may number 4 siya.
Oh, nakita ko dun sa vlog niya, naka number 4 eh. So, naka ano yun, naka max out yun. Anyways, so yun. Kung yun ang dahilan ba't niya kami pinatatabi, well, point siya, mabagal kami. Yan, katulad yan, overtake sa akin, oo. Pero nakalinya pa rin ako dito sa kotse. Oh. Eh, pwede kong bilisan kung kinakailangan. Hindi lang talaga ako nagkakaskas. Kaskasero. Yan. Ang sa akin kasi, pare-pares tayo makakarating sa paroroonan. Diba? Siguro bigyan mo ako ng magkaan ng motocross. Yan. Kasi nung naka-motocross ako before, binata pa ako na medyo agresibo pa ako sa buhay. Ayun, minumura nga ako ng kapitbahay ko eh. Kasi nagtitinda ako, ano ko noon, hindi ako nagtitinda. Nagdi-deliver ako ng hopya sa mga bakery. So, binabagsakan ako from factory sa bahay, box. Tapos, i-deliver ko sa mga tindahan. Doon lang sa amin, sa Project 4. Medyo semi-subdivision yun eh, pero hindi siya subdivision. Yung ano lang ba, yung quality lang ng kalsada. Ganon. So, syempre, ikaw ba naman, meron ka mga up to 75, siguro max ko na 100 boxes per day. Tapos maghapon mo nung ubusin. O, tapos maganda pa traffic mo. Buta, anong taon pa lang yun? 1989? Mga ganon, 90? Ang ganda pa ng traffic doon, lalo na doon sa Project 4. Kaya mabilis ako kumilos. Pak. Sabi nga ng bata sa, kuya, akala ko Pizza Hut yung dinideliver ko. Kasi ang bilis ko na kumilos. Yung mga Pizza Hut kasi mabibilis kumilos yan eh. Hopya pala yan kasi yung tray ko sa likod, yung hopya, nakabag na malaki. Tapos may trays, nakatali. Parang Pizza Hut nga naman ang dating. Ganun. Eh noon talaga, matulin na akong patakbo. Pero ngayon, edad na tayo. More on safe na tayo. Kung tingnan nyo nga yung Facebook page ko, maraming follower doon, nasa 25 para sa personal para sa personal na na tao na hindi naman ako celebrity. Sa 25K. Dumami yung follower ko ron kasi pinipicture ko yung mga avoidable disgrasya sa kalsada. Ganun. Yan yung mga binablog ko doon. Hindi naman vlog as in ako. As in yung, alam niyo, recycled video lang. YouTube ako, kung ano man. Tapos nakakita ako ng video na naglalakad, nakatungo sa cellphone, nagulungan ng 10-wheeler, hindi nakita. Mga ganun ba? Pero hindi ako popost ng mga ganun gory. Yung mga point na tawag doon? Mga point na understood na lang, gano'n. Katulad ng may susunod ako mamaya, magka-oras ako. Meron ipopost na construction site, may tatlong magkakaibigan naglalakad sa gitna ng construction site, kalsada. Okay, I understand, magkakaibigan kayo, magkakaakbay kayo, pero isipin niyo naman kung nasaan kayo, Brad. At kung anong equipment na kaakibat nyo doon sa construction site na pinagpapas, para silang namamasyal eh. Okay? Sa kasamaang palad, syempre, mahirap din sisihin yung operator ng backhoe kasi may blind spot ang backhoe, totoo lang. Tsaka expected ng backhoe na ang tao lalayo sa kanya. Diba, pakalaki-laki ng backhoe eh. Expected na ng driver na po siya, layo tayo dyan, delikado yan, no? Bukod sa gumugulong niya, pumipihit ang katawan niya, di ba? Parang, transformer. Nagulungan siya ng bako. Sipin mo yung bagal-bagal ng bako. Hindi na pinakita na sumirit yung dugo. Hindi na pinakita kasi may harang na dun sa CCTV, nakaharang yung lupa eh. Pero yung reaction ng kaibigan niya, kung sino man, kung ano-ano man, doon mo makikita na puta, patay talaga, sigurado yun. Bako, ilang tonelada yan. Puro bakal yan, tayo na makina lahat. Ito bubuhayin yan, kahit sabihin mo lupa pa yung
pasagasaan mo yung paa mo sa bako, kahit lupa pa yan, good luck na lang kung ilang daliri po ang ano niyan, pipilayan niyan. Eh buong katawan pa, naku, good luck. Anyways, so mga ganun mga ano ko, mga pinopost ko. Kaya may mga nag-ano sa akin, may mga nagfa-follow sa akin na ganun yung level of interest. Siguro may mga kengkoy din ako mga ano pa side-side pampa GB lang. Pero more on ano talaga, more on safety. Yan. Kaya ako mabagal mag-drive. Kasi safety, more on safety ako. Hindi naman kinakailangan kung wala kang emergency ganyan. Sabi ko nga, kung ayaw mo malate, alis ka na maaga. 'Di ba? Huwag mong sisihin yung taxi driver, yung jeep, ang bagal kasi ganyan. 'Di ba? 'Di ba pag nabuisit nga yung taxi driver sa pasahero na nagmamadali, ma'am, lumipat na lang kayo. Baba na lang kayo. Hindi natin pwedeng sagasaan tong 10-wheeler sa harap natin. Baka tayo pasagasaan yan. Kung ano ka, kung aalis ka, lagi mong i-anticipate. Lalo na kung routine mo na, di ba? Lagi mo i-anticipate yung traffic, kung ano oras ka umalis, etc. Anticipate mo yan. Hindi yung umalis ka ng alanganing oras tapos expect mo mabilis kang makakarating, rush hour ka na. Di ba? Kita nyo naman paano ako mag-drive. Kita mo, katulad nitong motor na to, mauuna na to sa akin. Mabagal kung sa mabagal, lalo na pag sa Marcos Highway na. Kaya bigyan nyo ako ng big bike o kapag na-upgrade to, malaman natin kung paano ako humawak. Kasi baka sabihin nyo, kaya lang ako mabagal kasi keso lang yung hawak ko. E-bike lang hawak ko. Mabilis-bilis din naman to. Kumpara sa normal e-bike. Kaya nga to nagkapangalan eh. Anyways, so for the longest time pala, ganun pala tingin ng mga motorista sa naka-e-bike. Kung paano mababa ang tingin ng mga nakakotse sa nakamotor, ganun sila. Di ba? Parang level-level lang yan eh. Ganun sila sa naka-e-bike. Well, kung nanonood ka sa akin dahil mahilig ka sa e-bike o gusto mo bumili ng e-bike, yan ang mga factor na I'm sure na you could already be aware of or kailangan mo maging aware na ang keso is yan ang epitome, once again, yan ang epitome na nagpaangat sa paningin ng tao sa e-bike. Hindi ko lang kaya nga ako nag-action cam. Kaya ako nag-action cam kasi madalas sa traffic, pag stoplight, lalo na pag yung humingiti, pag medyo nagpapa-approachable ako sa tao, yung tumitingin ako ganyan, doon sila lalong nangangausap sa akin, oy, e-bike ba yan? Oy, parang bilis pala niya, gumaganon. Hindi lang ganun. Madalas, oy, yan yung keso, yan yung matulin yan yung ganun. So meron ng reputation ng e-bike na maganda as opposed to reputation ng ng e-bike dati na, oy, e-bike yan, putya, tabi mo yan, baka pa yan, mahagip pa yan, bagal-bagal. Kaya nga, ang reputasyon ng keso, puta, matulin yan, keso yan. Yun yung kay Kambao, yun yung kay Bugok, yun yung ganun. And true enough pag in-upgrade to, putya, maganda performance. Kasi, by the way, teka, concentrate muna tayo mag-drive
ayan o, kita niyo yung mga motor o, nag-ano. O, pwede naman ako magtulin, o yan o. Pero kasi, the more na matulin ka, the more na deadly yung, ano mo, disgrasya mo eh. Pag nadulas ka dyan, nalubak ka dyan, nawalan kang preno, etc. Although, sinecheck ko to maintain ko to Di mo alam eh. Diba? Tsaka isa pa, I would consider myself a newbie, super newbie, kasi ilang taon na ako hindi nagmotor. Kita niyo naman sa kwento ko, the last time na nagmotor ako was 1989. 1980s to 1990. Ganun katagal. O anong year na ngayon? 24 na. 3 dekada ako hindi nagmotor. Tumanda ako hindi nagmotor. Ayoko kasi nagmomotor, to lang. Ayoko nagmomotor. At sa bisikleta, nagbabay ka, wala kang choice eh. Kaya bisikleta, bakit ba? Bisikleta kasi pwede ka sumapa dyan sa gilid, pwede ka magbagal, magaan, etc. Pag motor kasi, gano'n ito, mukhang motor, expected na maging mabilis ka eh. Motor ka, meron pressure na, yun, exactly, yung kanina, yung point kanina, kaya kami pinatatabi, kasi nakita niya, ang bagal namin, hindi naman super bagal, pero mabagal in the sense na na-overtake kami ng motor. Motor lang naman, hindi kotse. Siguro kotse, paano-ano, pero more likely motor yung overtake kasi mga pababa doon sa sumulong, matutulin, totoo lang, mali mo, galing Pantanay yun, di ba? At yung layo yung biniyahin nun, magbabagal ka ba naman galing ka Pantanay, tapos kung saan ka pa pupunta. Anyways, enjoy muna natin, ganda ng biyahe natin. Ayan, katulad dito, Marcos Highway, ay puta, naka-signal light pa ako. Marcos Highway, 60 takbo ko. Sa actual yan, baka 50 lang yan eh. Ayan, in-overtaken ako ng motor. Overtaken mo naman yung bike sa kanan. Ganun lang. Kailangan ko magtulin. Hindi naman kinakailangan. Sumemplang ka, sira motor mo, ospital ka, gastos. Sa mo kukunin kamay ng Diyos yung panggastos mo. Kahit may health card ka pa. Yung abala, yung sakit. Tsaka ang health card, may limit lang yan. Tsaka may mga tanggi yan. Tsaka hindi lahat excluded sa health card. Pag inambulansya ka at sinabi ng health card, ay, hindi na lang namin i-cover, hindi pala i-cover. Putya, magkano ambulansya? Diba? Kaya may mga nadidisgrasya, naiintindihan ko kapag yung tumatanggi ng ambulansya. Lalo na kung may malay pa o kaya pa. Kung barangay siguro, tapos libre, wala nang libre ngayon. Kasi ako, the last time na alam ko kung magkano ambulansya 7K, noon pa yon. Ewan ko ngayon kung magkano na ambulansya. Kahit natatawid lang ng kalsada. Halimbawa dito, dyan sa kabilang side. Pero dito ka din ang pot, iikot, i-U-turn sa dyan. Kahit na ganun lang, may rate yan per biyahe. Hindi porke malapit, na, mas mura na. Walang ambulansya. ER pa, trauma doctor pa, etc. Nako, kung nabalian ka pa, semento, etc. Diba nga yung kwento ko na na matulin siya, nakamotor. Matulin yung kasalubong niya, nakakotse. Nasa kurbada, blind spot. Lagi ko yung sinasabi yan, kapag kurbada, huwag magtutulin. Pag sinabi kong blind spot, either may damo, may puno, may building, ganyan. Tapos pag matulin ka, pag liko mo, may gugulat na lang sa'yo, may truck pala, may kotse pala, ganun. Salubong mo yung kotse. Okay, yung kotse, normal lang ng kotse pero bukas yung bintana. For some reason, sumukbit yung kamay niya dun sa bintana ng kotse. Head on head on.
Sumabit yung kamay niya sa kotse. Literal. Andun yung kamay niya sa kotse. Sumimplang siya yung kamay niya, nandun pa rin sa kotse. Sipin mo yan. Sige nga, may babalik mo ba yung kamay niya kahit pa-opera ka pa sa Europe? Para maibalik kami, hindi na normal yun. Pero kumusta naman yung gastos mo nun? Kung nagpa-opera ka para ibalik yung kamay mo. Hindi na yan pareho. Tsaka yung taon na bibilangin, hindi ka makatrabaho, i-rehabilitate ka, etc. It's not worth it na magtulin. Yun ba, nagmamadali siya kasi malilate siya. Kung ano man ang dahilan niya, it's not worth it. It's not fucking worth it. Kaya ako kung magtutulin ako, kailangan tawag na ito, yung enough speed na kaya mo pang magmaneuver, kaya mo pang pumreno, kaya pa ng reflex mo, ganun. Hindi yung speed mo, sobrang tuloy pag bato ka na sa gasaan, the end na. So, yan ang mga reason kaya tinigil ko magmotor eh. Naka motorsiklo ako Tapos punta akong EDSA sa SM. Center Point EDSA yon. Ang cambio ng motor ko 125 yun na enduro. Ang cambio ng Suzuki ko 6. Primera, segunda, tercera, kwarta, sixta. Okay? Pagdating ng sixta, maximum yun, di ba? Hanggang sixta lang yan. Hanggang sixta lang yung speed ng motor. Naka sixta ako the whole time dun sa sa EDSA. Okay? And then sa EDSA naman puta, anong year yun? So maganda pa yung traffic ng EDSA. Salamin lang tayo. So ang tuling ko, naka sixta ako, mahaba yung EDSA. Doon ako sa fast lane. Pag kalagit na doon sa may island, meron lalaki nagpatintero. Pinaisip patintero yung tatawid hindi, ganon. Ako naman, matulin ako, nagpigil ako, syempre, pepreno ba ako o iilagan ko siya kasi parang ma-out of balance ako eh. Tsaka pag sinapol ko siya, parehas kami, may kalalagyan. Ang tuling ko, naka-sixta ako eh. Kung ano man ang speed ko nun, maximum ng 125 enduro Suzuki. Parang, alam mo yun, yung life flash before your eyes, parang gano'n. Uy, babakabait na ako. Basta yung gano'ng sitwasyon na, pag ito tumawid, hindi ko na to kayang iwasan. Masyadong mabilis eh. Gano'n. So, kailangan yung speed mo, yung mayroon pang chance. Kaya, di ba yung mga tao galit na galit kapag matulin ka na, tapos biglang may magkakat sa'yo, gano'n. Kasi nga, baka hindi na kaya ng preno, hindi siya pwedeng kumabig. Kumabig siya, baka may tak sa gilid niya. Pag pumreno siya, baka yung sa likod ng sasalpak. Maraming factor eh. Kaya dyan dinidevelop, dyan tupad yung speed limit. Kailangan merong speed limit. Depende sa kalsada. Ganon. Op! Excuse me. Hindi talaga tumikit sa mga ganyang truck. Baka bumahingin at makakabig yung manibela. Mati-thank you ka magin kanyan. Alam ko kasi escort ako ng truck. Kitang-kita ko yung mga driver na nagte-text, nagko-call, kukwentuhan yung finance, kukwentuhan ako. Vulnerable yan. Tapos may mga blind spot pa. Buta, good luck. Hindi ako makikipag sa'yo. Katulad na itong nakabike na to. Tawag nun. Itong nakabike na to. Alas ka sa bayan ko. Siyempre, traffic. Pero, ganun lang yung level ng speed ko. Yun. Kasi bike naman talaga lagi yung gamit ko. Ngayon lang ako nagmotor.
Ito na naman tayo sa e-bike. At least nakapagpahinga ako ilang araw. Ito isa sa mga dahilan kaya hindi na nakapag-gym ng matagal eh. Kaya sabi ko, kako, sa ibang gym na nga lang ang mag-gym. Dito pala ikaw mag-explain pa na e-bike. Tsaka ang plano ko dito, pag pupunta ako dito, nakabike na lang. Bukod sa magandang cardio, napagtanto ko na rin yun, yung gandang cardio pa pauwi. Papunta and pauwi. Explain pa tayo ah. Nala. Morning. Yan, medyo kilala na ako. Hindi na ako pinansin. Dito na nga lang tayo sa gilid. Gandang pwesto dito. Yan. Okay, gym muna tayo. Thanks for watching. See you later, alligator.